sabi mo unfair ang mama mo. Akala niya hindi ka na magpapatuloy sa pag-aaral ng medicine dahil di ka niya nagabayan sa pag-aaral at di siya naging mabuting ina. Ganun po ba? Kung ganun, hindi na ba siya magigilty kung sumunod ako sa kanya? Sa pinapagawa niya? Magiging mabuting ina na ba siya? Malaki ang naging agwat yung dalawa. Naintindihan kong nararamdaman mo. Pero kailangan mong malaman na kahit ano man ang gawin mong pagtanggi o hindi mo pagtanggap sa lahat ng mga bagay na ginawa niya para sa iyo, isa pa rin siyang ina na nagsisikap na makabawi sa anak niya. Gumagamit siya ng bagong regret para makabawi sa luma niyang regret. Ang ganitong klaseng agwat, hindi malulutas ng ilang salita lang. Ang hinahangad ko lang, may kinalaman man sa mga emosyon o sa buhay, sana ang mga pagpili mong desisyon, ginagawa mo yon dahil yun ang gusto mong gawin. At hindi dahil nagre-rebelde ka lang sa amin. Okay? Okay. Sige, bumalik ka na. Pa! May mga dinanas ako nitong nakaraan. Yung mga sinabi niyo, naiintindihan ko yun. Nag-mature ka na nga, anak. Tara na. Apo. Master, 7 oras na matapos yung surgery. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagigising? Nasa deep coma siya ngayon. Nakadepende na lang sa kondisyon niya ang pagising niya. Posibleng ilang oras pa. Pero posible pa rin ang 7 oras. Hindi kaya cerebral hemorrhage na yan? Pinasa mo tong CT scan result? Opo. Hindi cerebrovascular issue. Teka, hindi naman kaya metabolic acidosis o electrolyte imbalance? Ba't di mo na lang to tingnan ulit? Pero yung test results, normal naman lahat. Kaya nga sabi ko, depende na sa kapalaran niyang pagising niya. Master, anong gagawin ko kung hindi siya magising ng 8 to 10 years? Ha? Paano na? Wang Yangming, hindi ka lang basta boyfriend ng pasyenteng to. Ikaw rin ang doktor ng taong to. Naiintindihan mo ba yon? Ha? Naiintindihan ko. Dr. Lu!
Sa susunod, kailan ka kaya libre? Maisasara na namin ang kasong to. Nag-file rin ako ng 10 linggo para sa annual leave ko. Kaya, kung meron kang libreng oras, pwede kitang samahan. Charge 200. Okay. Kailangan namin ng doktor dito! May doktor ba dyan? Charge 200 joules. May doktor ba dyan? Bilis! Doc! Clear 200 joules. Dr. Wang! Anong lagay niya? Nalunod siya, paulit-ulit siya nagigising at nakakatulog. Temperature? 32.1 Okay na siya ulit. degrees. Ano bang nangyayari? Dahil to sa mababang body temperature, nalilito siya. Tumutan niyo siya para uminit. Kailangan ko ng 2 lalaking nurse. Gunting din. Gupitin niyo ang mga damit niya. Nandiyan na! Hawakan niyo siya. Nakatulog na naman ako. Ang sarap ng tulog mo eh. Balak na sana kitang gisingin.
na siya! Gising na siya! Nurse, gising na siya! Nasaan ang doktor? Nasaan ang doktor? Doktor! Doktor! Gising na po siya! Hoy! Bakit mo sumisigaw ka? Tumahimik ka nga. Ako na bahala. Bilis, Ano gising ba na siya! ba? Mahiya ka naman. Gising na siya! Ano nga yan kung gising na siya? Gising na? Gising na siya! Oo na, huwag mo nang isigaw. Ako na bahala sa kanya. Pasensya na. Sorry. Mr. Yu. Ha? Tingnan yung pasyente. Normal ang heart rate niya. At meron na siyang malay. Ibig sabihin okay na siya. Kung walang respiratory distress, pagkatanggal natin sa tubo, wala na magiging problema. Teka, Master. Tatanggalin na namin ngayon ang intubation mo. Naiintindihan mo yung sinabi ko? Kilala mo ba ako? May tubo pa siya, paano siya makakasagot? Dun ka na, gising na siya ngayon. Mas gising pa siya sa'yo. Pag tinanggal namin ang tube, makakaramdam ka ng choke. Relax ka lang, huwag kang kakabahan. Sundin mo lang yung kilos ng doktor, okay? Salamat, Dr. Fang. Relax lang ha, huwag kang kakabahan. Salamat ha. Ingat lang. Dahan-dahan. Dr. Lu, bago lang ba yan? Pamilya ng pasyente. Okay, tatanggalin na yung tube mo ngayon, ha? Huwag kang kakabahan. Relax lang. Okay, dahan-dahan. Ano pa? Okay, ganyan. Malapit na. Relax. Relax lang. Okay, malapit na. Pakilagay niyo yung oxygen mask. Yan, okay. Tapos na. Sige, Dr. Lu, labas na ako. Salamat, Dr. Fang. Nalagpasan niya rin sa wakas. Kamusta ka na? Masama ba pakiramdam mo? Para ka bang nauubo? Masakit ba? 48 hours siya naka-analgesia pump. Hindi siya makakaramdam ng sakit. Nauhaw ka? Gusto mo tubig? Hindi siya nauuhaw. Kagigising niya lang eh. Ang pinakakailangan niya ngayon, pahinga, ha? Sige. Walis na. Sasamahan ko siya. Ikaw ang dapat na umalis eh. Alam mo ba nakakairita ka na? Kailangan niya ako ngayon. Wang Yangming, ang kailangan niya ngayon, ang mga yan. Alis muna ako. Tawagin mo ako kung may kailangan ka, ha? Pahinga ka muna. Tara na. Master. Kailangan niya ako. Sigurado ka bang alam niya na nakahawak siya sa'yo? Hindi ko alam. Pero alam ko sinasabi ng mga mata niya. Kailangan niya ako. Dapat ko siyang samahan. Ayos lang yan. Dito lang ako. Hindi ako alis. Dati ikaw yung pinapanood lang ako matulog. Ngayon naman, sasamahan kita. Tulog na. Hindi ako aalis. Tulog na, ha?
register mo yan. Okay. Pakicheck ang blood glucose level ni na bed 8, bed 10 at bed 15. Balikan mo ako Okay. agad. Master, may operation schedule na ba? Kamag-anak ka ng pasyente ba't tinatanong mo yan? Oh, O bakit? Matagal na akong doktor eh. Pero ngayon lang ako nakakita ng attending physician na nagsisisigaw at hinahanap ang doktor. sumigaw ba ako? Sumigaw ka ba? Diyan, halika. Gawin natin. I-reenact natin yung naging eksena kanina para makita nito yung pinagkagagawa niya. Doktor! Doktor! Ah! Kahit naman ako ang attending physician, pwede pa rin ako humingi ng payo sa iba. Di kasi ako secure kapag wala kayo eh. Kalimutan mo na. At saka pag intubated ang pasyente, di sila makakapagsalita. Nakakapagpamanhid din ng analgesia pump. Oy, kung di yun makakapigil sa sakit, bakit pa yung tinawag na analgesia pump? Kaya pala hindi pwedeng kamag-anak ang gumamot sa pasyente. Nakakalito ang pag-aalala. Narinig mo? Oh, medyo nalito nga ako. Medyo nalito ka? Sobrang litong-lito ka eh. Nag-usap na kami ni Dr. Su. Wala ka na munang surgery. Kaya magpakalito ka na lang muna. Nandito po kamag-anak ni Miss Mang. May kamag-anak na siya rito ah. Meron pang isa. O, ba't to lalaka? Harapin mo yung kamag-anak mo. Alin dyan yung kamag-anak niya? Ayun po, Doc. Salamat. Excuse me, sir. Kamag-anak kayo ni Mang Jiaoyang? Oo, ganun nga. Ako ang tatay niya. Nanggaling pa ako sa malayong lugar eh. Ikaw ba ang doktor niya? Opo, ako po si Dr. Wang. Wag na po kayo mag-alala. Gising na po siya. Normal na rin ang vitals niya. Ang sabi sa akin nung kasamahan niya na nasaksak siya sa puso. Tama ba? Opo, tinamaan ng balisong yung itaas ng puso niya. Natusok yung pericardium at right ventricle. Ay, delikado ba yon? Nangangani po siya nang sinugod siya. Wala nga siyang heartbeat at PP. Nagsagawa kami ng thoracotomy sa ER. Inalis namin yung dugo sa pericardium para bumalik ang heartbeat at PP. Ikaw bang nagligtas sa kanya? Mabuti na lang po na isugod siya agad. Salamat. Salamat. Sandali na Maraming po, sir. salamat talaga. Mabuti pa po isama ko po kayo sa kwarto niya. O sige, salamat. Natutulog pa po siya. Gising ka na. Okay na po ako. Masakit ba? Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Sasamahan kita. Alam kong pagod ka. Matulog ka ulit. Tulog lang.
Dr. Wang, tulog na siya uli. Malamang pagising niya, gutom na siya. Pwede ko ba siyang ibili ng pagkain? Sa ngayon, mga liquid o semi-liquid lang muna ang mga pwede niyang kainin. Sige. Tsaka kailangan pa po siyang obserbahan dito. Bakit hindi na lang kayo mag-apply ng meal card dito sa ospital? Saan ba? Paglabas niyo po ng ER, mga 3 hakbang lang. Makikita niyo po ron yung payment counter para sa meal card application. Di bale na, sasamahan ko na lang kayo. Ay, di na kailangan. Matatandaan ko naman yun eh. Magtrabaho ka na. Ba't nakatanga ka? Sundan mo siya. Sabi niya, hindi niya na kailangan eh. Tingin mo yung talagang ibig niyang sabihin? Halata naman nagpapanggap lang siya eh. Siguradong nahihirapan siya kanina. Nung makita niyang anak niya. Sa panlabas, okay siya. Pero sa loob, siguradong lito siya. Sigurado mas matino pa siya sa akin. Napakababa naman ng standards mo. Tingnan mo, naiwan niya yung phone niya. Nakita niyo pala eh, ba't di niyo pa sinabi sa kanya? O bakit? Biyanan ko ba siya? Bilisan mo na. Pagkakataon mo na to. Bilis na. Pagkaliko niyo sa kanan, kumaliwa po kayo. Pagkaliko ko sa kanan, liliko uli sa kanan. Tapos, kakaliwa, tama ba? Opo, basta sundin niyo lang yung sa right Sorry, side. ako na lang bahala. Sir, sige po, sasamahan ko po kayo. Pupunta rin ako sa kantin. Tsaka na lang po kayo mag-apply ng meal pass kapag pamilyar na po kayo rito. Naku, wag na. Alam ko namang busy ka. Hindi po, kailangan ko pong kumain. At tsaka naiwan niyo po itong cellphone niya sa ICU. Ay, naku, pambihira. Ano ba namang klaseng utak to? Ngayon lang ako nakaiwan ng gamit, Salamat. Wala po yun. Tara na po. Oh, sige. Salamat, Wala pong anuman. Sige. Ako na po magdadala ng bag niyo. Ay, di, ako na lang. Sige po, ako na lang po. Ay, wag na. Kaya ko na to. Salamat na lang. Salamat. Dito po. Oh. Ito po ang staff canteen, sir. Bukas ba to para sa public? Opo, pwede rin po. Nandun po yung sa public pero pareho lang po ng pagkain. Mas mura kapag meron kayo meal card. Sige sir, maupo na po kayo. Upo kayo. Titingnan ko lang yung mga pagkain. Sir, maupo lang po kayo ron. Hindi naman tamang papilahin na lang kitang mag-isa. Tsaka para makita ko rin. Ayun, kailangan nyo matikman yung meat patty. Yun po ang pinakamabenta rito sa ospital. Sigurado na pagod kayo sa biyahe nyo. Pagkakain nyo, may energy na kayo ulit. Tama. Lugaw na lang ang para kay Zhao Yang. Kasi yung lugaw, madaling tanawin. Pag itlog naman, mataas ang protein, mahirap tunawin. Ayun, egg soup. Pwede sa atin ang egg soup. Meron ding soy milk. Sir, ano po bang mas gusto ni Zhao Yang? Soy milk po ba o lugaw? Kahit ano, pareho lang. Ikaw na ang mamili. Sige, pareho na lang po. Ang mga batang doktor pala ngayon, napakamahalahanin sa mga pasyente. Ganun po dapat. Sir, huwag niyo pong alalahanin ang pagpapagaling ni Zhao Yang. May sugat na lang po siya. Wala naman na po siyang ibang sakit. Gagaling din po siya agad. Madalas lang namin papalitan ng gamot niya at i-check yung tahi ng sugat. Pwede nang alisin ang tube kapag na-drain na. Matapos ang 1 buwan, pwede na siyang lumabas. Sige. Ako na lang magdadala ng iba niyan. Wag na po, Sige na, magaan lang naman tutulungan na to kita. Okay Good lang morning, po. Dr. Wang. Josan. Magandang araw, sir. Siya po si Josan, kasama namin. Next time, kung wala ako, siya lang po ang hanapin niyo. Opo. Dr. Wang, kakain lang ako, Sige. Una na ako, sir. Sa totoo lang, ito ang unang beses na merong bumati sa akin na isang doktor. Maraming salamat sa inyo. Naku, wala yan, sir. Basta kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang po sa akin. Sobra-sobra na nga ang ginawa mo eh. Masyado na kitang naaabala. Pag wala po ako, hanapin niyo si Josan. Kung nandyan ako na lang po. Dr. Wang. Hello. Ay. Meron pala akong kailangan sabihin sa'yo. Sige, ano po yun? Halika. Anong problema, sir? Napakalaki ng utang na loob sa'yo ng anak ko.
ikaw ang nag-opera sa kanya at inaalagaan mo pa rin siya. Ang dami mong ginagawa para sa kanya. Pati na ako na tatay niya, inaasikaso mo rin. Salamat. Ay, yun naman po ang trabaho ko eh. Kung tutuusin, kulang pa pong ginagawa Naku, hindi ko. totoo yan. Sobra-sobra ng ginagawa mong ito. Ano kasi, dahil biglaan ang punta ko, hindi ako nakapagdala ng anuman. Kaya tanggapin mo na lang tong kape bilang pasasalamat. Ito. Naku, wag na po, sir. Ano pong ginagawa nyo? Hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Hindi, makinig ka sa akin. Alam kong abala ka sa trabaho eh. Tapos, pati ako, inaasikaso mo. Kaya naman, talagang napakalaki ng pasasalamat ko sa'yo. Kaya sige na, tanggapin mo na to. Ay, Eto. hindi nyo po naiintindihan, sir. Hindi ko po to ginagawa para sa pera. Wag po, Hindi sir. naman to pere. Gusto lang kitang ilibre ng kape. Ay, hindi Sige po, na. sir. Hindi ko po Hindi. matatanggap yan. Ay, Pasensya na po. teka. Hindi po talaga. Dr. Wang! Dr. Wang! Dr. Wang! Hoy, gising, gumising kayo. Dr. Lu, Itigil nyo muna kung ano man ang mga ginagawa nyo. bakit? Kasi, meron lang akong gustong i-announce na exciting na balita. Paano kasi, yung tatay ni Mang Jiaoyang, na maituturing nating bilang future biyana ni Dr. Wang Yangming, dumating dito sa ospital kaninang alas 8 ng umaga para magbigay ng mga instruction. At kanina nga, habang magkasama sila ni Dr. Wang at nagsisikap siya magpa-impress, ang future niyang biyenan ay nakita siya bilang... Nakita ba siya nun bilang isang napaka-perpektong manugang? Nakita siya noon bilang isang tipikal na doktor na handang tumanggap ng suhol o bayad mula sa mga pasyente niya. Master, talaga ba nagawa mo pang isingit sa busy schedule mo na pagtawanan ako? Hindi. Ikaw naman, ang sensitive mo naman, ha? Bakit? Hindi ba yun pwedeng malaman ng mga kasamahan natin, ha? Yung tungkol sa pag-exert mo ng maraming effort para makakuha ng pera sa future biyanan mo? Wala akong ginagawang ganyan, ha? Ay, nako. Mas maganda nga talaga sana kung wala ka nalang ginawa. Niligtas mo si Jiaoyang. Ikaw ang doktor niya. Kahit wala kang gawin, siguradong perfect ka na para sa tatay niya. Eh, paano naman po kasi naawa ko sa tatay niya. Naliligaw siya eh. Alam nga naman wala akong gawin. Tapos, O siya. Sige nga, ikwento mo yung lahat na nangyari kanina. Yung buong detalye, ha? binilang ko sila ng pagkain ni Mang Jiaoyang. Sinabi ko lang sa kanya yung mga dapat gawin habang nagpapagaling si Jiaoyang. Tinuro ko rin sa kanya kung nasan yung inpatient department, yung canteen, kung saan yung vending machine, pati na yung ATM. Yung ATM talaga. Teka, tatanungin kita. Nung ginagawa mo bang lahat ng yan kanina, kayong dalawa lang? Oo. Ano problema? Anong problema? So sinadya mo pang kausapin mag-isa yung kamag-anak ng pasyente at hiniling mo sa kamag-anak ng pasyente mong magpakita siya sa'yo ng pasasalamat? Teka, ngayon nabanggit mo yan. Totoo nga. Hindi ko naisip ang tungkol dun, ha? Para sigurado, sabihin mo na lang sa kanya na girlfriend mo kasi si Jiaoyang. Pero hindi. Anong problema? Hindi mo ba siya girlfriend? Aba, syempre, girlfriend ko siya. At para sabihin ko sa inyo, ha, love at first sight ang nangyari sa amin dalawa, ha? Madalas lang nawala kami sapat na panahon para sa isa't isa. Kahit naman hindi nangyari sa kanya yung... Ano, gagawin mo pa rin lahat para sa kanya? Ha? Master naman eh. Pwede bang itigil mo na yung pang-asar mo sa akin? Ba't di mo na lang isipin yung tunay na pagmamahala naming dalawa ni Mang Jiaoyang? Kung ganun, hindi pa pala official na kayo. Meron pang konting kulang eh. Basta hindi pa ngayon ang oras para makilala ang parents niya. Ay, nako. Kung gusto mong makumpirmang relasyon yung dalawa, kailangan yung babae mismo magsabi nun sa mga magulang niya. At saka pasyente mo siya ngayon eh. Kung bigla mo na lang i-announce na boyfriend ka niya, hindi ba, hindi naman maganda yon? Tama po yan. At bilang matinong lalaki, hindi ko gagawin yun. Kaya naman, nagdesisyon ako magpapaka-low profile muna ako. Ipapakita kong galing ko. Aalagaan ko mabuti yung pasyente at pamilya ng pasyente ko. At pag confirmed na ang relasyon namin, sigurado ako matutuwa ang tatay niya. May-excite siya. Ipapakasal niya ako sa anak niya. Ay, nako. Eh, nasan yung parte na makikilala ka pa lang ng parents niya? Ay, Pansamantala lang naman yung misunderstanding na to eh. Ang pinaka-problema ko talaga ngayon, isa lang. Yun eh kung paano ko haharapin ang magiging pagtanggap sa akin ng tatay niya. Oras na sabihin ko na sa kanya ang katotohanan. Ay, naku, manigas kayo sa inggit. Sige, magkamot ka lang dyan ang paa mo.
Masama ba ang pakiramdam mo, anak? Ako yung tumawag. Nagpa-thoracotomy ang pasyente Kami na kagabi. bahala dito. Babalik na ako sa Salamat. lab. Sige. Teka, sino kayo? Tatay ako ng pasyente. Bawal po kayo sa loob. Okay lang po ako. Oo, sige. Maghihintay ako sa labas. Ha? Huwag ka mag-alala. Ha? Huwag kayong mag-alala. Okay lang po siya. Professional lang lahat ng medical staff dito. Kaya hindi po nila kayo pinayagang sumama. Kasi mababang immunity ni Zhao Yang. Minsan nangangailangan pa ng maraming test at gamutan. Pag may ibang tao po ron, baka magkaroon ng cross-contamination. Akala ko ba nagpapagaling na siya? Bakit binalik na naman siya sa ICU? Ipapaliwanag ko po. Matapos po ang major surgery, kailangan patuloy na i-monitor ang pasyente at pantayan ng vital signs. Dinala siya sa ICU para obserbahan. Pag stable ang vital signs, ililipat na siya sa normal ward. Ano yung mga nabanggit mo na kailangan pang gawin sa kanya? Gaya ng mga test tsaka mga gamutan. Para saan? Sa tingin ko po, hindi na po yan kailangan. Pero hindi ko rin po aalisin yung posibilidad. Hindi pa kasi ako pamilyar sa surgery niya. Hindi ko naayos yung pagkakahiwa. Paano nangyari? Hindi po kasi naging ganun kapantay ang pagkakahiwa ko. Tatawagan ko po yung dermatological department para maging maayos po yung magiging peklat. Biglaan po kasi yung pangyayari eh. Kaya yung professional cardiothoracic surgeon, hindi nakarating agad. Ano? Hindi. Kung ganun, hindi ka professional. Ha? Sana nga professional na. Doktor po ako sa emergency department. Hindi po ako expert sa open heart surgery. Yun ang dahilan kaya may mali sa paghiwa ko. Tsaka bukod po ron, mabagal po yung ginawa kong pagre-release ng cardiac tamponade. Magkakaroon ba ng sekwela kung mabagal ang pagka-release ng tamponade? Opo, posible po yung mangyari. Pero sa kasalukuyan yung sitwasyon, wala naman pong problema. Kung ganun, Dr. Wang, pwedeng pumasok ka muna? Ano problema? Pasok ka na lang, Doc. Hintayin niyo lang ako, sir. Pinatawag ka kasi ng pasyente eh. Sige, ako na bahala. Masama ba pakiramdam mo? Normal naman ang drainage bag type at volume. Normal din ang draining tube. Kaya di ka magkakaroon ng infection. Anong problema? Meron ka ba sakit na nararamdaman? Saan banda? Hayaan mo i-check ko. Wala naman ako nararamdamang sakit eh. Anong problema? Natatakot lang ako mag-isa. Palakad-lakad lang yung mga tao rito. Samantalang ako mag-isang nakahiga. May claustrophobia ka ba? Ang paniniwala ko noon matapang akong tao. Pero kinakabahan ako ngayong mag-isa. Hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko insecure ako.
traumatic yung dinanas mo. Kaya maapektuhan na ng mental health mo. Hindi lang naman ikaw eh. Maski ako takot din. Lalo na kapag naisip ko yung pinagdaanan mo. Kung magsalita ka, parang nandun ka rin ah. Kinuwento ni Officer Hu lahat. Hindi mo pinatok yung baril. Hindi mo ram nagawa. Kalimutan mo na yan. Lipas na yan. Kaya hindi ko nagawang magpaputok noon. Kasi may batang babae at matandang tumatakbo noon. Natakot ako na tamaan sila. Naiintindihan mo. Kung ako. Kung natatakot ka o kung masama ang pakiramdam mo, maghanap ka lang ng doktor. Nakahanap na ako ng doktor ko, hindi ba? Sasamahan kita sandali, ha? Mas secure na ba ang feeling mo? Nauhaw ka ba? Medyo mainit pa to. Palalamigin ko lang ng konti. Mas okay na. Dahan-dahan ha, maliliit na sip-sip lang. Baka kasi mapagod ang puso at lungs mo. Eto, inom ka na. Dahan-dahan lang. Mahiksing sip-sip lang. Kamusta? Okay lang yung init? Uminom ka ba? Oh, Malapit mo nang matusok ang ilong ko niyan eh. ay, oo nga, sorry. Clumsy ako sa ganito eh. Bihira ko lang kasing gawin to. First time mo to. Inom. Bakit? Saan masakit? Saan masakit? Pakiramdam ko kasi parang may humihila sa puso ko. Parang may humihila. Normal naman ang BP mo. At saka heart rate mo. Ano nangyayari sa akin? Hindi kaya dahil masyadong mahaba ang IV drip mo? Nangihina ka ba? Huwag kang mag-alala. Okay lang. Nandito lang ako.